1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Tuesday. So, happy Tuesday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At hindi lang yan, syempre sa lahat naman ng makasolid na Mama Sam dyan na laging nakatutok dito, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Kaya naman, ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una nating chika, eto nga, Miss International na si Stephen, may paandar, may pinaparinggan, sabi niya, because of our queen get invited willingness and not forcefully to national pageant that have prestige and respectable history. Ang sinasabi niya ay hindi daw nila pinipilit ang mga national pageant na imbitahan ang reyna nila. Ito daw ay kusang iniimbitahan ng mga national pageant dahil sa nire-respeto daw ng bawat national pageant ang Miss International. Hindi daw katulad ng iba dyan na pinipilit nila, na binubok nila. Sino kaya pinaparinggan dito, no? Anyway, ako, yes. In fairness naman, dito sa Miss International, syempre, prestigious pageant talaga ang Miss International at matagal na to. Ang nakakatuwa ngayon, miski papano, yung reyna nila ay talagang nakikita natin na iniimbitahan na pumunta sa bawat national pageant. Hindi ko alam kung may bayad yan, pero nakakatuwa kasi may mga ganyang eksena ngayon ang Miss International. At ayun, so happy ako. Ako, mataas ang tingin ko dito sa Miss International dahil hindi sila masyado maingay, hindi sila masyado paandar, pa-eksena, at yung queen nila talagang masasabi mo naman na parang reynang-reyna talaga. So, I'm so happy for Miss International. At hindi lang Miss International, kahit Miss World, di ba? Ang Miss World din, ganyan din, tahimik lang, hindi sila umi-eksena. Tapos, kahit sa, Miss Universe, yung Miss Universe, tingnan naman ninyo, sa kabila ng mga nangyayari, tuloy pa rin. Ang reyna nila ay patuloy na iniimbitahan sa iba't ibang klase ng pageant. So ngayon, hindi ko alam kung sino yung pinaparinggan dito ng Miss International. Kung wala man, edi good. Pero kung meron, oh my gosh, nakakaloka, diba? So, ay nako. Anyway, happy ako for the Miss International. At doon naman sa ibang national pageant or ibang international pageant, so, keep going lang. At huwag niyong kakalimutan yung value ng pageant ninyo. Not only for the money, it's for the prestigious. Diba? So, yan. Kaya, ayun, importante kasi yung pagiging reyna ng isang reyna na naaalagaan talaga sila ng bonggang-bongga. Diba? So, yun. I'm happy for the Miss International sa pagiging prestigious niya. Di ba? And looking forward ako for the next Miss International. Tingnan natin. At para naman sa sumunod na chika, pambato natin sa Mr. Cosmo na si Enzo. Tingin mo, Mama Sam, ay, malakas ba ang laban? Hindi ko alam, pero nandoon ako kasi na excited ako for the Mr. Cosmo kasi ito yung first ever, di ba, na magkakaroon ng Mr. Cosmo.
And tignan natin kung ano nga ba ang hinahanap nila. Hinahanap ba nila ay matalino, mahuda, hinahanap ba nila ay gwapo, hinahanap ba nila ay sexing lalaki. So, yan yung abangan natin. Pero ako kasi, feeling ko, ang pambato natin na si Enzo ay isa siya sa mga charming na naging candidate dito sa Mr. Pilipinas Worldwide. And naniniwala ako na may chance na manalo to sa Mr. Cosmo. At looking forward ako dyan. Di ba? So, laban yan. Ang sexy niya. Charot! So, yan. At para naman sa sumunod na chika, eto nga, Mama Sam, nakikita mo ba na magpe-penetrate ng bonggang-bongga ang pambato ng Macau sa Miss Supranational Preliminary Competition? To be honest, siguro ang pambato ng Macau ay na-boost na yung kanyang confident lalo na nanalo siya ng top model, 'di ba, sa top 5. Kumbaga parang andiyan na yan na lalaban at lalaban yan. So isa siya sa mga dark horse candidate na maituturin natin kasi sino ba naman ang pumapansin kay Miss Macau? Wala naman. Pero ngayon ang nakakatuwa, ayan na. So nakita na natin yung galawan ng mga candidates. So pwedeng mabago talaga ang lahat ng eksena. At malay natin, di ba, si Miss Macau ay makarating sa dulo ng competition. Pero sa kabilang banda, kahit panalo na yan dyan sa Miss Supranational, pwede din maligwak yan ng bigla-bigla, di ba? Pwede din wala din sa semifinals, mga tipong gano'n. Bakit naman si Miss Malaysia noon, panalo naman sa top model, tapos biglang El Tocuyo. So, depende kay Macau kung ano nga ba ang ipinapakita niya sa competition. Pero doon sa top model, I totally agree naman ako na yes, deserve naman niya yun kasi magaling naman yung ipinakita niyang performance. Pero, syempre sa prelim, hindi ko alam kung ano nga ba ang papakita niya at yung galawan ba niya sa buong competition ay nagugustuhan ng organization. So, yan yung aalamin natin very soon. So, good luck kay Miss Macau, di ba? Maganda siya para siyang si Janine Togonon, no? Anyway, laban. At para naman sa sumunod natin, chika, mga reyna dito sa the Miss Philippines, Mama Sam, tingin mo, ano ang mangyayari sa mga laban nila sa international pageant? Feeling ko makakapag-uwi sila ng corona mula sa iba't ibang klase ng international pageant. Naniniwala ako na malakas yung batch na to. Siyempre, kay Allison, ayan, kay Bella Ismael, di ba? Andiyan din siyempre ang Miss Charm natin na si April Smith. Tapos, ayan, meron pa si Marian Arellano. Tapos, meron pang si lahat kung tutuusin di ba, Nicole Bermeo, magagaling silang lahat. Pero sa kabilang banda, huwag silang umasa sa talino at ganda lang nila. Dapat talagang pag-aralan nila yung pageant na sasalihan nila, di ba? Kasi kung hindi nila gagawin yon, mae-El Tocuyo talaga sila ng bonggang-bongga. So katulad na nangyayari ngayon kay Katrina Ligado, nagigewang-gewang ang laban dito sa Miss Supranational na hindi natin alam ano ba, may ibubuga pa ba to o wala na, di ba? So dapat talaga una sa lahat ang gawin ng candidates ay maghanda, huwag makampante. So kung meron silang panahon o preparasyon, gamitin nila yon ng bonggang-bongga. Sabi nga ni Rupa Gutierrez, may natitira kayong mga months, gamitin ninyo yan kung saan kulang kayo at pag-aralan ninyo ang pageant, di ba? So ayun lang yung akin. So kailangan talaga na maghanda. Like example, si Bella Ismael lalaban sa December. So maganda na siya ngayon pa lang. Wag naman sa November pa siya maghahanda. Dahil sa December siya aalis. Dapat ngayon pa lang. Alam ko yung talino nandoon na. Pero syempre mag-ano pa din ng kung paano ilalaban ang com skills. Nakakasagot. And then, syempre, pasarela. Tignan ninyo si Miss Myanmar, naghahanda ngayon pa lang. Di ba? Nalalaban sa Miss Universe at lalaban sa Miss Cosmo. So, dapat, dito pa lang, pinaghahandaan na ng todo-todo. And then,
of course, yung mga gagamitin na damit. So, tignan nila kung ano ba ang category na meron itong mga pageant na lalabanan nila. And then, tignan nila kung swak yung mga damit. Manood sila ng mga pageant at least 3 years, di ba? Na sunod-sunod na pageant para magkakaroon sila ng idea kung comparison ba sa magiging competition nila. So, yun yung mga dapat gawin ng mga candidates na to. Huwag magpa-easy-easy. Huwag maghintay kung kailan malalaglag yung bayabas sa bibig nila. Huwag umasa sa ganda nila. Si Allison, ayan, katulad niyan, maganda si Allison, matangkad, maganda yung styling, pero sapat na ba yun para masabi natin, yes, siya na yung mananalo sa susunod na Miss Supranational? Siyempre hindi. Kailangan pa rin niyang mag-prepare. Lalo na ang comm skills niya medyo mahina din. Siyempre pagdating sa top 10, sagutan to. So kailangan mag-prepare siya for the communication skills para pagdating sa tanungan, alam mo yon, kaya niyang mag-penetrate for the next round. And then, of course, ayan, may top model. Oh, so, sana naman wag na siyang magsuot ng pang-ballroom, di ba? So, kailangan, ang suotin niya na yung pambongga talaga, yung pang-modela. Sayang yung height, di ba? And then, pasarela. Medyo mabigat ang katawan. So, kailangan medyo pagaangin at, ayun, maghinsayo ng husto pagdating sa rampahan. Kasi, para makompleto yung hinahanap doon ng organization sa isang kandidata na makikita sa kanya. So, hindi lang ganda ang pag-uusapan dito. Kailangan meron ka din performance, kailangan pasok sa banga yung lahat ng mga aspeto na kailangan mo, yun lang yon, diba? And then, of course, either April Smith, ayan, Bella Ismael, Arellano, Marian, and then Nicole Bermeo at kung sino-sino pa nalalaban sa Miss Eco at sa mga Miss Eco team, di ba? So, i-prepared nila ang mga sarili nila. Saang pageant ba sila sasali? Huwag silang mag-prepared na, okay lang, nakapaglakad na ako. Masabi lang nag-prepared sila. So, yon. So, baka mamaya ang inahanda mo pang Miss Grand. Hindi ka naman pala sa Miss Grand lalaban. So, yun yon. So, nakikita ko naman yung mga girls na to, may laban. Pero syempre, kailangan ng matinding preparasyon para mas kumabog, mas winner, mas panalo ang eksena. So, yan! At good luck. So, yan. And then, of course, para naman sa sumunod natin, chika, pambato natin sa supranational Mama Sam. Tingin mo, isa nga ba siya sa mga pinakamalakas sa Team Southeast Asia? Well, ang masasabi ko, after ng supranational, hindi ko masasabi na isa siya sa mga pinakamalakas. Ang isa sa mga nakikita kong malakas na candidate ay si Ike Canyalak dahil siya ang kumabog noong top model. At saka syempre si Macau, di ba? Pero may chance naman silang maipakita pa yung kakayahan nila. Kung tatanungin mo ko, pinakamaganda, isa siya sa mga pinakamaganda. Isa siya sa mga masasabi kong may wow talaga ang beauty ni Katrina Ligado. In fairness naman sa kanya, maganda naman talaga si Katrina Ligado at may ipapalo yung ganda. Pero ang tanong ko, may ipapalo nga ba ang performance? So yun yung abangan natin very soon, di ba? So, wish all the best. Mamayang magaganap ang preliminary competition. So, magkakaalaman yan kung kabog nga ba or hindi ang ating pambato. So, magtiwala lang tayo sa kanya. Kasi, kaya naman niya mag-penetrate. Kaya lang, sana mapag-aralan niya pa ng mas bongga at mas madagdagan pa. So, doon kahapon, nakita natin na sinuot niya yung pang-finale niya siguro kung sakaling mapapasama siya sa semifinals. Ang masasabi ko, hindi pa rin kabog. So, yan. Nakakaloka, di ba? So, I love Katrina Ligado. But syempre, nalulungkot ako kasi syempre, kulang nga sa hataw. And I hope na sana makahataw siya ng bonggang-bongga. Not only a beautiful smile, kundi full performance. So, umaasa ako na kakabog siya. So, yon. At para naman sa sumunod natin, chika, ito nga, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa pambato natin na si Asia Rose na sasabak na sa Miss World next week? Well,
I hope she prepare well. Charot. So, yun. So, sa ngayon natatakot ako sa mga paghahanda ng mga candidates, sa mga nagpapasuot sa kanila ng mga gown, at sa mga preparasyon nila. Maganda ang mga candidates natin, in fairness. Oho, kung pag-uusapan natin yung talino, may ganda. Kaya lang, sana lang talaga, tulad nga ng sinabi ko, sa mga nagtitrainer or nagtitraining ng mga candidates, sana naman, una, mapag-aralan ninyo ano bang meron sa pageant na sasalihan nila. Pangalawa, sana i-prepare ninyo siya na swak doon sa pageant na sasalihan nila. Hindi sasali sa Miss World ang ititrain mo sa kanya pang Miss Grand. Pupunta ng Miss World, ang ititrain mo sa kanya pang Miss Universe. So, dapat alam mo, bilang trainer, dapat alam mo kung anong paghahanda ang kailangan mong gawin sa kandidata. Hindi yung ipipilit mo lang kung ano yung signature walk mo, hindi mo ipipilit yung kung ano yung mga gusto mong makita doon sa kandidata na pag-romampa siya. Kasi, mawawala sa eksena talaga yung kandidata natin. Either na masasabi ko naman na magaling ka naman, or halimbawa kasi nagtitraining ka so magaling. Pero syempre hindi lahat ng mga ideas mo na gusto mong ipakita dyan, ay hindi yun uugma sa bawat pageant na sinasalihan ng kandidata. So, dapat alam mo kung ano ang hinahanap at kung paano mas magmumukhang elegante, magmumukhang reyna ang pambato natin. The way kung paano na siya nagpipresent ng sarili niya, especially kung paano siya naglalakad, di ba? Kasi hindi umuugma. So, dapat natututo tayo sa mga ganitong sitwasyon na katulad niyan, si Katrina Ligado magaling naman, pero parang feeling natin na may kulang sa kanya. Ano ba yung mali? So, dapat na pag-aaralan yon para sa susunod, alam na kung ano ang gagawin. So, ganun lang kasimple, di ba? And let's see, kung ano ang ipapakita ng ating pambato na si Asia Rose sa Miss World. I hope na ang lahat ng gagamitin niyang wardrobe, ang gagamitin niyang mga gamit or materyales, at saka siguro yung kanyang performance na ipapakita dito sa Miss World ay swak na swak sa panlasa ng organization. At let's see, di ba? So, so good luck kay Asia. I hope na sana mauwi niya ang corona ng Miss World at hindi na Miss World Asia. Diba? So, yan. Good luck. At para naman sa sumunod natin, chika, pambato natin sa Mr. Supranational na si Felipe. Pasok sa top 5 ng Mr. Supra Model. Anong masasabi mo dito, Mama Sam? Well, ang masasabi ko dyan ay job well done, Felipe Marisigan. Kung sino man yung nag-train sa'yo, ang alam ko si Kenneth Kabungkal. Job well done. Good trainer. Kasi kung ano yung hinahanap do sa Supranational, yun yung ibinigay ni Kenneth Marcelino dito kay Felipe Marisigan. Actually, yung nakita ko sa kanya yung lakad ni Kenneth noon na gaganon Pero, in fairness naman, yung lakad kasi ni Kenneth na yon swak doon sa competition at pumasok sa top 5 ng competition. Kaya parang feeling ko, carry lang din na ituro mo yan. So, dadagdagan na lang ni Felipe yan. Or, pagagandahin na lang ni Felipe kung ano ang performance na ipapakita niya. At in fairness naman kahapon, yung nakikita natin na nilalagyan siya ng kahoy dito sa siko, kita natin na kontrolado niya yung galaw ng balikat niya at nung na parang may kahoy talaga. And then the way kung paano siya pumose, kung paano siya i-stop, at kung paano siya, di ba, iikot, ang bongga. So, yon. Alam mo yung may paatras pag ganon. So, yon. Nakakatuwa. Kasi parang kita mo na naghanda talaga. At yung paghahanda na yon nag-work. Di ba? Kasi tama yung preparasyon na ginawa. Plus, nandoon na pag-aralan ano ba ang susuotin. Doon sa first round, ay nakita naman ninyo ang bongga. And then doon sa second round, oh my gosh, nakakaloka. Either sa sa Supra
chat, kung paano siya sumagot, marunong makinig at marunong sumagot. Di ba? Kaya napasama din siya sa top 10 ng Mr. Supra Chat. At ayun nga, malalaman natin kung siya nga ba ang isa sa mga mananalo dyan. So, yun. So, kahapon sa performance na ipinakita ni Felipe, bawing-bawi ang Pilipinas dahil sobrang galing ng laban ni Felipe mula sa idea na ipapasuot sa kanya hanggang sa performance na gagawin niya sa entablado at nagawa niya yung lahat. And then masasabi ko malakas ang laban ni Felipe kasi marunong sa kompetisyon. Alam kung ano ang preparasyon na ginawa niya na ilalaban niya dito sa Mr. Supranational at malay ninyo, tayo ang manalo ngayong taon na to, di ba? So nakikita ko niya mas malaki yung chance na makuha ni Philippines ang laban or ang titulo ng Mr. Supranational ngayong taon na to. So, winner yan. Ang gwapo pa, no? So, kita mo yung tindig, nakita mo yung tayo. Wow! Ang yummy. Charot! So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, baka naman, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you guys. Love, love, love. Thank you.